Apo, parang nanghihina na ako. Mag-asawa ka na. Pasaring kay Paulo ng kanyang lolo Andres. Lo, 27 na ako pero ang babaeng pinakilala mo sa akin lampas na ata sa edad ko. Sagot ni Paulo sa kanyang lolo. Inalalayan niya si Lolo Andres na tumayo para maupo sa hapagkainan. Mahina na kasi ang kanyang lolo, kaya habang hindi pa dumadating ang nurse na tinutukoy nito, lumiban muna siya sa trabaho para maalagaan ito. Apo, itong ipapakilala ko sa'yo. Last na to, pero tiyak na hindi ka makakatanggi. Bukod sa sexy at maganday, napakabait niya. Siya ang nurse na mag-aalaga sa akin, Apo. Lolo naman, pumayag ako na kunin siya bilang nurse ninyo, hindi para maging asawa ko. Napapakamot sa ulo na sabi ni Paulo. Dahil totoo ang sinabi ng kanyang lolo, maganda at sexy naman ang nurse. Apo, bukod sa maganda at sexy, bagay pa sa'yo. 24 years old lang siya, iho. Habang nasa hapagkainan sina Paulo at ang kanyang lolo Andres, bigla namang dumating si Kim, ang nurse ng kanyang lolo. Magandang umaga po, bungad na bati ng dalaga. Naunang lumingon si Paulo. Good morning din, Kim. Bati ng kanyang lolo sa dalaga. Inayos na lamang niya ang kanyang sarili bago umakyat sa kanyang silid dahil mamaya ay papasok na din siya sa opisina. Nang bumaba siya, narinig niya na lamang na nagtatawanan ng dalawa. Tapos po, Lo, hinahabol ako ni Mama ng hanger kasi palagi na lang ako umaalis ng bahay. Natatawa naman ang kanyang lolo dahil sa mga kwento ni Kim. Kaya pati siya, hindi niya namalayang nakangiti na pala siya dahil sa kanyang narinig. Bumaba siya para magpaalam na aalis na. Oh, Apo, nariyan ka pala. Tara't samahan mo muna kami ni Kim. Aya sa kanya ng kanyang lolo. Lo, nandito ako para magpaalam na aalis na ako. Marami pa po akong kailangang tapusin sa opisina. Sabi niya rito, sabay alis. Pagkaalis ni Paulo, agad namang kinausap ni Lolo Andres ang nurse nitong si Kim. Kim, gusto kong akitin mo o lasingin mo ang apo ko para maikasal ko kayo. Gusto ko na kasing makapag-asawa si Paulo. Nasa 30 anyos na siya at ni isang girlfriend, walang ipinapakilala. Nagulat man si Kim sa mga sinabi ng matanda ay parang naaakit siya sa gusto nitong mangyari. May nagtutulak sa kanya na gawin iyon. At mapapasa kanya ang lalaking unang kita pa lang ay iniibig niya na. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na kumirot para sa binata. Pakiramdam niya ay panloloko iyon. Pero Lolo, masama po ang nais ninyong mangyari. Sambit niya rito. Alam ko, pero hindi na ako bumabata. Gusto ko na bago ako mawala sa mundong ito, makita ko naman na magkaroon ng masayang pamilya ang aking apo. Mahabang paliwanag naman ni Lolo Andres. Wala nang nagawa si Kim kundi ang sundin ang gusto ng matanda. May lihim din naman siyang pagtingin kay Paulo kaya hindi na rin siya talo. Good morning, Sir Paulo. Paunang bati ni Kim kay Paulo na kauuwi lang galing sa opisina. Madalas inuumaga na ito dahil na rin sa dami ng kailangang asikasuhin sa opisina. Good morning din, Kim. Pabalik na bati nito sa kanya bago pumanhik sa kwarto. Ganun ang routine ni Paulo sa araw-araw at napapansin niyo ni Kim, parang boring na ang buhay nito. Isang gabi, nagkunwari si Kim na malalim ang problema. Habang umiinom ng alak sa terrace, inaasahan niyang uuwi na si Paulo ng ganong oras dahil yon ang sabi ni Lolo Andres. Oh, Kim, gabi na. Bungad na sambit nito sa dalaga. Bago tumingin sa mga bote ng alak na nainom na ni Kim. Naubos mo yan lahat? Nagtatakang tanong nito. Inom ka rin, Sir Paulo. Cheers para sa pusong sawi. Malakas na sabi niya para mas kapani-paniwala ang kanyang pag-arte. Broken-hearted ka ba? Tanong ni Paulo habang kinukuha ang isang bote ng alak at tinungga ito. Pinagpalit ako sa ibang babae, sir. Dun pa sa mukhang hipon. Sabi ni Kim at nagkunwari pa itong lasing na kahit ang totoo, yung mga bote na nasa lamesang walang laman ay props lang. Ang totoo niyan, itinapon niya lang sa halaman ang mga laman noon. Ngayon pa lang siya iinom ng totoong alak nang makita niya ang pagdating ni Paulo. Alam mo, hindi mo dapat ikinakalugmok yan. Advice pa nito sa kanya. Marami nang nainom ang binata. Hindi niya inakala na malakas pala itong uminom ng alak. At nakikita niya ang mga mapupungay nitong mga mata.
Tumagal sila sa terrace hanggang sa sumubsob ang mukha ni Paulo sa lamesa dahil sa sobrang kalasingan. Samantalang si Kim, maayos pa at hindi nalasing dahil kanina niya pa dinadaya ito sa paggiinom. Ang ginawa niya ay naglatag siya ng sapin sa terrace at inalalayan si Paulo pahiga rito at nang maisaayos na ito sa paghiga, tinanggal niya ang dapat natanggalin para mas kapani-paniwalang may nangyari nga sa kanilang dalawa. Yun din naman ang utos sa kanya ni Lolo Andres. Pati ang kanyang sarili, ganun din ang ginawa niya. Niyakap niya si Paulo bago niya tinakpan ng kanilang katawan gamit ang kumot na kinuha niya sa kwarto nito. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib dahil sa kalokohang ginawa niya. Lord, patawad po. At tuluyan na siyang nilamon ng antok. Anong nangyayari dito? Sigaw ng mama ni Paulo. Napamulat ng mata si Paulo nang makita ang sariling walang suot at nakita niyang nasa tabi niya na si Kim na kapareho niya ng kalagayan. Tanging kumot lang ang nagsisilbing saplot nilang dalawa. Ipaliwanag mo to, Paulo! Nasa tabi ng ginang si Lolo Andres na ngayon gulat na gulat din ang ekspresyon ng mukha para hindi halatang kasabwat sa pangyayari. Kim! Ginising ni Paulo si Kim dahil malalim pa ang pagkakatulog nito at hindi man lang natinag sa sigaw ng kanyang mama. Inaantok pa ako, ungot ni Kim. Hindi pa ba kayo aayos? Sigaw muli ng nanay ni Paulo. Mabilis na napadilat si Kim at napabangon nang maalala niyang wala nga pala siyang suot. Naalala niya ang kanyang ginawa kagabi. Anong nangyari? Naguguluhan na sabi niya at sa husay niyang umarte, pwede na siyang awardan ng Best Actress Award. Hindi pwede. Bakit ang masakit ang hindi niya maituloy ang sasabihin dahil sa kahihiyan? Napaisip si Kim kung bakit yung parte ng kanyang masela na katawan ay kakaiba ang kirot. Napatuptup siya sa kanyang labi nang maalala ang mga nangyari. Pumasok sa isip niya na kunwari lang ito pero parang may hapdi siyang nararamdaman. Nalilituman, hindi na lang niya iniisip pa dahil wala siyang maalala. May nangyari ba? Kinakabahan niyang tanong. Dahil lang alam niya, wala namang nangyari. Pero bakit iba ang nararamdaman ng katawan niya? Ang alam niya, hindi naman siya nalasing. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at itinuloy ang pag-arte. Nang makapagbihis si Paulo, agad na rin tumayo si Kim at para magbihis na rin sa CR. Ngunit nang makarating siya sa banyo, sa kanya tinanggal ang kumot at nakita niyang may bahid ito ng kulay pula. Siguro nilagyan ko to ng ketchup kagabi para mas kapani-paniwala. Hindi man siya sigurado, ayun na lamang ang kanyang ipinasok sa isipan na wala lang yon at pagkukunwari lang ang lahat. Ang tanga-tanga mo, Kim! Bulong niya sa sarili dahil anuman ang kanyang isipin, hindi uubra dahil ang sinasabi niya sa kanyang kutob ay may nangyari sa kanila ni Paulo. Pagkatapos niyang maligo at magayos ay lumabas na siya para umuwi. Ngunit hindi pa siya nakakalabas, tinawag na siya ni Lolo Andres, pati na rin ng mama ni Paulo. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang maupo sa tabi ng binata. Ipapakasal ko kayo sa lalong madaling panahon. Mariin na sabi ni Lolo Andres. Sang-ayon ako dyan, Papa. Sabi naman ng ina ni Paulo. Pero ma, wala akong maalala. Hindi naman po pwede yun. Angal naman ng binata. Saka ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko pa lubos na kilala at sa hindi ko mahal. Paulo Abuelo! Galit na sigaw ng kanyang ina. Kumirot ng bahagya ang puso ni Kim dahil sa narinig. Anong pangalan mo, iha? Tanong sa kanya ng nanay nito. Kim Sanchez po. Sagot naman niya. Ayoko magpakasal. Napayuko na lang ang dalaga dahil sa mga sinabi ni Paulo. Ayos lang naman po sa akin kahit tuwag na. Napapikit siya nang sabihin iyon. Sana, ipilit pa rin nila. Yun ang nasa isip niya. Kahit na nasasaktan na siya ay gusto niya pa rin matuloy ang kasal. Matutuloy ang kasal ninyong dalawa. Final na sabi ni Lolo Andres. Bukas na bukas rin aayusin ko ng kasal ninyong dalawa. Sabat naman ni Marisa, ang nanay ni Paulo. Isa itong pagkakamali. Giit pa ng binata. Hinampas ni Paulo ang lamesa bago lisanin ang lugar na yon. Kitang-kita ni Kim ang galit sa mga mata nito. Sorry. Yun na lang ang nasabi ni Kim sa binata kahit alam niyang hindi na ito maririnig pa. Makalipas lamang ang 2 araw, idinaos na ang kasal ni Kim at Paulo.
Simple lang ang kasalan, sa garden ito ginanap, ngunit hindi naging masaya si Paulo sa kasalang magaganap sa araw na ito. Sinadya mo bang lahat ng to? Bulong ni Paulo kay Kim habang magkatabi sila sa harap ng altar. Pera bang habol mo sa akin? Pwede naman ako magbigay. Napayuko na lang si Kim dahil sa paratang sa kanya ng binata. Dahil alam niya sa kanyang sarili na may bahagi sa sinabi nito na totoo, ngunit meron din namang hindi. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpayag sa kasal na to. Mariin na sabi ni Paulo. Ngiti lang ang iginawad niya sa binata. Nang matapos ang kanilang pag-iisang dibdib, marami ang nasiyahan sa kanilang kasalan na biglaan. Maging ang ina ni Paulo ay masaya, gayon din ang mga bisita. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni Lolo Andres, pati na rin ng mga bisita. Isang linggo ang nakalipas matapos ang kasalan na naganap kamakailan lang. Nagsama silang dalawa sa iisang bahay. Regalo galing kay Lolo Andres ang bahay na yon para sa kanilang kasal. Habang naguhugas ng plato si Kim, napansin niya ang pagbaba ng kanyang asawa na si Paulo. Hinihintay niyang pansinin man lang siya nito, pero nabigo lang siya. Kung noon ay kinakausap siya ng binata. Ngayon, tila hangin na lang siya sa paningin nito. Paulo? Tawag niya sa binata, ngunit nilingon lang siya nito saglit bago tuluyang umalis. Napabuntong hininga na lang siya. Ganito na lang bang mangyayari sa amin araw-araw? May naiisip siyang paraan para maibalik sa dati ang pakikitungo nito sa kanya. Naisip niyang ipagluto ito tuwing uuwi galing sa trabaho. Nag-grocery si Kim para sa kanyang lulutuin mamaya. Ano kayang masarap lutuin? Tanong niya sa sarili habang namimili. Beef steak? Singit ng kung sino man sa tabi. Nilingon niya ito at nagtatakang tinaasan ng kilay. Excuse me? Isang babae ang sumagot sa tanong niya. Kasi miss, nagtatanong ka kung anong masarap lutuin. So, nagsuggest ako. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Matapos noon, umalis na ang babae na natatawa sa kanyang reaksyon. Alam ko na. Magpiprito na lang ako ng manok. Kumuha na siya ng mga kailangan niya. Pagkarating niya sa kanilang bahay ay agad na siyang naghanda para sa pagluluto na gagawin. Bukod sa fried chicken, naisip niya ring magluto ng ulam na may sabaw. Hindi niya rin naman kasi alam kung ano ang gustong kainin ni Paulo. Ang nais niyang lutuin ay sinigang na karne. Nagsimula na siyang hiwain ang mga sangkap at hugasan iyon. Hinayaan niya munang kumulo ang karne hanggang sa lumambot iyon. Ayos, masarap. Sigurado magugustuhan niyang pagkain na to. Nakangiti pang sabi ni Kim pagkatapos tikman ang niluto. Tiningnan niya ang orasan. 5:00 na ng hapon. Ay nako, idlip muna ako saglit. Maya-maya naman nandito na siya. Inaantok na sabi niya habang papunta sa sofa para doon humiga. Gabi na rin kasi dumadating si Paulo galing sa ospital. Doktor ito, kaya sobrang busy. Hindi na nga nagawang maghanap ng babaeng mamahalin, kaya ang kanyang Lolo Andres na lang ang gumawa ng paraan para magkaroon ito ng mapapangasawa. Naramdaman ni Kim na may nagbukas ng gate. Nariyan na siguro siya. Namumungay pa ang kanyang mga mata dahil sa pagkakaidlip. Sumilip siya sa may bintana sa bandang kusina. Nandiyan na nga siya. Excited na sabi niya pa. Bumalik siya sa sofa para maupo ng maayos at hinintay ang pagpasok ni Paulo sa pinto. Nang makapasok ito, napansin agad ang mga pagkain na nasa lamesa. Bakit may mga pagkain dito? Nagtago si Kim sa likod ng sofa nang marinig ang boses ni Paulo. Manang Esther! Tawag nito sa kasambahay nila. Po? Bakit po sir? Tanong ng kasambahay. Bakit maraming pagkain ang nakahain dito? Tanong niya, sabay turo ng mga pagkaing nakahain sa mesa. Si Ma'am Kim po ang nagluto ng mga yan sir para po sa inyo. Ang sweet niya po ano? Kinikilig na kwento pa ni Manang Esther. Natameme si Paulo sa sinabi ng kasambahay. Naisip niyang kinukuha lamang ng dalaga ang kanyang loob, kaya umakyat na siya papunta sa kanyang silid. Binaliwala niya ang mga pagkaing nakahain. Pag-akyat ni Paulo, saka malungkot na lumabas si Kim sa kanyang pinagtataguan. Sige lang, magmatigas ka pa. Nakukuha ko rin ng puso mo. Nakangiti man ang dalaga pero mababa ka sa kanyang mga mataang lungkot. Kinabukasan, naghanda ulit si Kim ng breakfast, ngunit nabigo na naman siya. Hindi na naman pinansin ng binata ang kanyang hinain. Kaya ang ginawa niya, nang makaalis si Paulo, inilagay niya ito sa Tupperware para ihatid sa workplace ng binata.
Just make sure na magiging mabuti ng pasyente. Nakita niya si Paulo na may kausap na isang nurse at seryoso ang mukha nito habang kausap ang babae. Nurse din naman siya pero hindi na muna siya nagtatrabaho dahil ang sabi sa kanya ni Lolo Andres, ang misyon niya ay ang mapaibig si Paulo habang nagsasama sila. Nang mapalingon si Paulo, nahagip niya ng tingin si Kim na kumakaway sa kanya. Napansin niya din ang dala nitong Tupperware kaya napakunot ang kanyang noo. "Paulo!" Sigaw na tawag sa kanya ni Kim. "Asawa ko!" Nakangiting sabi pa ng dalaga. Napapikit na lang si Paulo dahil feeling niya pinapahiya siya nito. "Ha? May asawa na si Doc Paulo? Sayang naman, bet ko pa naman siya." Bulong ng isang nurse sa gilid. "Hala, seryoso? Akala ko pa naman may chance sila ni Doc Sheena." Ang daming umiepal sa paligid at dahil sa bulungan, umalis si Paulo at hindi nilapitan si Kim. "Hala, hindi naman siguro niya asawa yan. Bakit umalis si Doc Pau at hindi siya nilapitan?" Baka assuming lang." Tumatawang sabi pa ng isang nurse. Napangiwi si Kim sa mga naririnig niya sa paligid. "Okay lang yan. Dapat araw-araw kong maghatid ng lunch niya para mas mapalapit ako sa kanya." Pagkumbinsi niya sa sarili. Nasasaktan man siya sa treatment ng binata sa kanya, lubos niya iyong tatanggapin hanggang sa makuha niya ang loob at puso nito. "Wow, mamang effort niyo po. Biruin niyo po, 2 linggo niyo nang ginagawa yan. Ang hatira si Sir Paulo ng pagkain." Humahangang sabi ng kasambahay nila na si Aling Esther. Mas matanda ito sa kanya ng 7 taon. Ganun po talaga. Pag mahal mo, mag-e-effort ka para sa taong yon." Malumanay na sabi niya rito. Hindi niya alam na nasa gilid lang si Paulo at nakikinig sa kanilang usapan. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ni Paulo, marahil si Kim na nga ang tamang babae para sa kanya. "Oh sir, ano pong ginagawa niyo dyan?" Napansin siya ni Aling Esther kaya mabilis na umalis si Paulo papuntang ospital. Consistent yon na ginagawa ni Kim. Nung una, pinapamigay lang ni Paulo ang pagkain na dinadala nito. Pero kalaunan, nang pag-usapan ng mga nurse ang tungkol sa pagkain, na-curious tuloy siya kung ano ang lasa nito. "Nako, napakasarap ng pagkain na dinadala kay Sir Paulo." Nang makarating siya sa kanyang opisina, natagpo niya ang Tupperware na may note pa sa itaas nito. "Eat well, asawa ko." Di niya napansin na ngumingiti na pala siya dahil sa simpleng note na yon. Binuksan niya ang Tupperware at nakita niya ang pagkain na niluto ni Kim para sa kanya. Ang laman ng Tupperware ay adobong manok at ang pangalawang layer naman ay Java rice. Grabe ang effort na ginagawa ni Kim para sa kanya. 1 buwan na rin ang nakalipas at parang pakiramdam ni Kim, 1 taon na silang nagsasama. Ilang araw na ring madalas maging antukin ang dalaga. Pero mas inuuna niya ang paghahanda ng lunch ni Paulo. Sa ginagawa niyang yon, tuluyan ang nahulog ang loob sa kanya ni Paulo. "Doc, ang swerte mo naman po sa asawa niyo kasi consistent siyang naghahatid ng breakfast at lunch food para sa inyo." Humahangang sabi ng lalaking nurse. "Mismo at bihira lang sa babae ang mag-effort ng ganun." Sigundang sabi naman ng isa ring doktor. "Kaya kung ako sa'yo, wag mo na siyang pakawalan pa." Dagdag na sabi pa nito kay Paulo. Unti-unting nawala ang galit na nararamdaman niya sa dalaga. Akala niya, hindi na niya ito mapapatawad. Napangiti na lang si Paulo at sinabi sa kanyang isipan na walang duda, mahal niya ng dalaga. Lumipas ang 1 buwan at 2 linggo, hindi na si Paulo gaanong umiiwas sa dalaga. Mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Parang natunaw na ang galit sa kanyang puso. "Oh, nariyan ka na pala. Halika na dito, kumain ka na at baka lumamig ng pagkain." Aya sa kanya ni Kim pagpasok niya sa sala. Niyakap niya ito sa likod. "Tama nga si Lolo Andres, maswerte ako." Bulong nito sa kanyang tenga. "Totoo ka at nakikita ko ang effort mo." Napaisip ang dalaga sa sinabi ni Paulo na totoo siya. Pero ang totoo, sa una pa lang, may kasinungalingan at kasalanan na siyang ginawa dito. Isang araw, pagka-uwi ni Paulo sa kanilang bahay, nagmamadali ito at may dala pang mga bulaklak. May malaking ngiti sa kanyang labi, pero habang naglalakad papasok, "Lo!" Hindi siya narinig ng dalawa dahil seryoso itong nag-uusap, kaya lumapit siya para marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. "Gusto ko pong aminin sa kanya ang totoo.
Mahinahon na sabi ni Kim habang may lungkot sa mga mata nito. Pero apo, ayaw ni Paolo sa mga taong naglilihim sa kanya. Ayaw niya ng sinungaling, lalo na't pag nalaman niyang planado ang lahat ng to. Kinakabahan na sabi ni Lolo Andres. Totoo ba? Malakas na sabi ni Paolo habang nakatingin sa dalaga. Totoo ba? Namumula na ang mga mata ni Paolo. Halatang galit na galit ito. I'm sorry, Paolo. Hindi ko naman sinasadyang masaktan ka. Nahihirapang sabi ni Kim sa asawa. Patawad, apo. Sa kagustuhan ko na mapabuti kay inutusan ko si Kim na pikutin ka. Sabi ng kanyang lolo Andres, bakas ang kabiguan sa mukha nito. Pati si Mommy, kinasabwat nyo? Pigil na emosyon ni Paolo. Hindi, apo. Pero blessing in disguise na rin ang pagdating ng mami mo. Paliwanag pa ni Lolo Andres. Umakyat si Paolo sa kanyang silid matapos marinig ang lahat ng yon. Aaminin niya, sobra siyang nasaktan sa ginawa ng dalawang tao na mahalaga sa kanya. Lalo na't napamahal na siya kay Kim. Pero ang lahat ng yon, palabas lang pala. Ilang araw ang lumipas, iniwasan niya ulit si Kim. Naging tulad ulit sila ng dati. Walang pansinan at parang hangin lang ito sa loob ng bahay. Nasaktan ng labi si Kim dahil sa isang iglap. Nagbago agad ang lahat. Kaya napagdesisyonan niyang umalis na lang muna para hindi na maging mabigat kay Paolo ang lahat. Pakiramdam niya, hindi na siya muli nitong mapapatawad pa. Ingatan niyo po siya, Mang Esther. Umiiyak ang kasambahay dahil nakita nito na may dalang mga bagahe si Kim. Mamimiss ka namin, Kim. Bakit kasi kailangan mo pang umalis? Naiiyak na tanong ng kasambahay. Kailangan po mukhang hindi na kami magkakaayos ni Paolo. Pangit pa naman na nakatira pa rin ako sa bahay na to. Kung ano man ang maging desisyon mo, isusuportahan kita. Basta iha, huwag mo kaming kakalimutan. Sambit pa ng ginang bago siya yakapin ng mahigpit. Pagkaalis ni Kim, yun naman ang pagdating ni Paolo. Hindi umiimik ang kasambahay dahil bili ni Kim, huwag ipapaalam na umalis siya sa araw na yon. Pagpasok ni Paolo sa bahay, napaisip siya kung bakit walang Kim na bumungad sa kanya para ipaghanda siya ng pagkain. Simula kasi nang nangyari ang confrontation, ganun ulit ang ginagawa ni Kim. Lumipas ang 2 araw, nagtaka na si Paolo, kaya minabuti niyang tanungin ang 2 kasambahay. Manang Esther, Hindi niya matapos ang sasabihin. Si Ma'am Kim po ba? Napakamot siya sa ulo. Oo, nasaan siya? Nagkatinginan ng 2 kasambahay bago muling nagsalita si Manang Esther. Umalis na po si Ma'am Kim nung isang araw pa po. Nalungkot si Paolo dahil sa kanyang nalaman. Saan daw po siya nagpunta? May sinabi po ba? Ay nako sir, yan po ang hindi rin namin alam. Sagot ni Manang Esther sa binata. Sige po, salamat. Pagkatapos noon ay umalis na si Paolo, tinawagan niyang kanyang pinsan para humingi ng tulong. Pati na rin kay Lolo Andres. Lo, alam niyo po ba kung nasaan si Kim? Tanong niya sa kanyang lolo pero wala rin itong ideya kung nasaan ang kanyang asawa. Lumipas ang 2 buwan, patuloy pa rin si Paolo sa paghahanap sa kanyang asawa na si Kim. Hello Paolo, nakita ko ng asawa mo. Sabi sa kanya ng pinsang si Ryan nang minsang tumawag ito. Saan mo siya nakita? Tanong naman ni Paolo. Dito sa bake shop. Di ko lang sigurado kung siya talaga to. Medyo malaki kasi ang tiyan niya at mukhang buntis. Pero kamukha siya ng nasa larawan. Mukhang dito siya nagtatrabaho. Isesend ko yung picture sa'yo, pati na yung address. Nagmamadali si Paolo nang sabihin ni Ryan ang address kung nasaan si Kim. Maya-maya, pumasok si Ryan sa bake shop at naupo. Tinawag niya si Kim para umorder ng cake. Miss, isang blueberry cheesecake. Kumain muna siya habang hinihintay ang pagdating ng kanyang pinsan. Humahango si Paolo habang naglalakad papasok sa loob ng bake shop. Kinawayan siya ni Ryan pero deadma lang sa kanya ang pinsan dahil isa lang ang gustong makita ng kanyang mga mata. Natatawa naman si Ryan nang biglang tawagin ni Paolo ang buong pangalan ni Kim. Sino bang hinahanap ng poging lalaki na yan? Tanong ng isang babae. Baka asawa, sabi naman ng isa. Sakto naman ang paglabas ni Kim. Paolo, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito.
Bumaba ang tingin ni Paolo sa tiyan ni Kim na sa tingin niya maglilimang buwan ng buntis. Lumapit si Paolo sa kanya. Sorry, umiwas ako kasi naguguluhan ako. Pero hindi ibig sabihin nun nagalit ako sa'yo. Siguro kailangan ko lang ng space pero hinanap kita after 2 days. Pero ang sabi ni Manang Esther, umalis ka na't hindi nila alam kung nasaan ka. Naiiyak si Kim sa mga narinig niya galing sa kanyang asawa. Sorry din sa mga ginawa namin ni Lolo Andres. Gusto ko rin kasi na mapasakin kay kaya pumayag ako sa kalokohan na yon. Tas akala ko, peki lang yung nangyari sa atin pero eto, nagbunga pala. Masaya ako, Kim, kasi ikaw ang aking asawa at kung ibabalik muli ang mga nangyari, ikaw pa rin ang gugustuhin kong makasama. Mahal kita. Nang mga oras na yon, nagpalakpakan ang mga tao. Nandoon din ang kanyang Lolo Andres, pati na rin si Marisa na nanay ni Paolo dahil tinawagan pala ito ni Ryan. Ang bake shop na pinagtatrabahuhan ni Kim ay ang bake shop na pagmamay-ari din ni Lolo Andres. Hindi naisip ni Paolo na nandun lang pala ang asawa niya. Ang sabi kasi ng kanyang lolo ay hindi raw nito alam. Congratulations, Apo! Magiging daddy ka na. Sabi pa ng kanyang lolo. Salamat, Lo. Mula noon, masaya silang namuhay bilang isang pamilya. Lalo na si Lolo Andres dahil sa wakas natupad na ang pangarap niya na magkaroon ng masayang pamilya ang kanyang apo na si Paolo. Sa paglipas ng mga araw, lalong minahal ni Paolo ang asawang si Kim, pati na rin ang kanilang mga supling. Ganoon din si Kim dahil sa wakas, naramdaman niya ang pagmamahal hindi lang ng kanyang asawa kundi pati na rin ng buo nilang pamilya.